Ngayon, pag-uusapan natin yung ginawa ni Fender sa mga manufacturer ng gitara. Teka, hindi ba kayo aware? Ako din eh. Sinabi lang sa akin ng mga kaibigan ko. Si Fender, nagpadala ng mga cease and desist letters based off dun sa panalo nila sa German na court sa Düsseldorf, Germany, na copyright protected ang kanilang Stratocaster na gitara. Teka, paano na copyright yung Stratocaster na design? Yung Stratocaster daw na design ay nagre-reflect ng creative expression and qualifies as a copyrighted work of applied art. So, expression daw siya. Ang weird, no? Hindi ko ma-imagine na magiging copyrighted ang isang Stratocaster na gitara. Pero, yun yung sabi ng Düsseldorf Court eh. Pero, design nga eh. Dapat, design patent or industrial design yung protection na nag-a-apply o applicable para sa Stratocaster. Ito ang kakaiba kasi sa intellectual property. At kaya, lagi ko nire-recommend na may pag-usap kayo sa isang patent agent or patent lawyer. Ang design, pwede siyang maging copyright, yun nga, according sa Düsseldorf Court. Pwede siyang maging, well, as itself, industrial design or yung aesthetics. And sa US, pwede siyang i-file as trade dress. Ano yung trade dress? Trade dress ay parang trademark na mayroong 3D na feature. So, ibig sabihin, kapag nakita mo yung aesthetic o yung design, naalala mo agad yung brand no, or yung company. So, pag nakita mo yung iPhone, yung design niya, maalala mo agad yung iPhone or yung Apple. So, for this case, pag nakita mo yung Stratocaster, ang maiisip mo agad, Fender. Pero, ang nangyari, sa US, ang trade dress na registration nila ay hindi nag-push through. Kasi, naging sobrang generic na ng Stratocaster na design. Ito rin yung dahilan kaya yung Xerox, nagpalabas sila ng article sa newspaper, hindi correct term ang Xerox. Dapat daw, photocopy. Kasi once na maging generic yung term, hindi na siya magiging considered na trademark registrable. Kung ikaw ay may natutunan sa video na to or gusto mo pang matuto tungkol sa intellectual property, available po si Patentacles IP sa Facebook, TikTok at YouTube.